Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat! Ito ang mga nakaraang nangyari sa paglalaban ni Wahlberg at Innocent Zero. Ginamit ni Wahlberg ang kanyang third line na kapantay ng isang god ang kanyang kapangyarihan. Sinumon niya ang Uranus Inclination at ginamit ang Uranus World Delete para tapusin ang buhay ni Innocent Zero. Nakatingin lamang si Innocent Zero habang ina-activate ng Uranus ang kanyang pag-atake at ito ay umabot sa labas ang malakas na magical power. Natapos ang pag-atake ni Wahlberg gamit ang Uranus World Delete pero walang nangyari kay Innocent Zero. Ginamit niya ang rewound time para ipawalang bisa ang kapangyarihan ng Uranus at nagtagumpay nga siya. Nailagay ang buhay ni Wahlberg sa isang desperadong krisis sa mga kamay ni Innocent Zero. At sa hindi inaakalang pangyayari, dumating si Mash at tinamaan si Innocent Zero sa mukha gamit ang tuhod niya. Naitanong ni Mash kung makakaharap siya na mas higit pa ang kapangyarihan nito kaysa sa kanya. Ano daw ang kanyang gagawin at ang kanyang sagot ay gagamitin niya ang kanyang kamao para tapusin ang buhay nito. Sa kasalukuyang pangyayari, nagtanong si Ryo kung bakit nawala ang spatial magic na nakikita nila sa itaas. Ang sabi naman ni Caldo na baka ginamit ang magic rewound time para ito ay mapawalang bisa. Umalis si Ryo para hanapin at tulungan si Wahlberg sa laban at ipinagkatiwala niya kay Caldo ang pagprotekta sa mga estudyante sa loob ng arena. Lubos na nag-aalala si Ryo kay Wahlberg sa sitwasyon na kanilang hinaharap sa kasalukuyan. Pero hindi alam ni Ryo na natagpuan na pala ni Mash si Wahlberg at nagawa pa nga niya itong mailigtas sa kasiguraduhang kapahamakan kay Innocent Zero. Balik naman tayo sa paghaharap ni Mash at Innocent Zero matapos niya itong masipa sa mukha. Labis na nag-aalala si Wahlberg kung bakit daw nagpakita si Mash kay Innocent Zero sa kanilang laban, siya mismo ang pakay ni Innocent Zero. Pilit na pinapaalis ni Wahlberg si Mash sa lugar pero ang sabi naman ni Mash ay pinalaki siya na maging magalang sa mga matatanda. Nasorpresa si Wahlberg sa mga sinabi ni Mash na siya ay ituturing na tulad ng sinumang matandang lalaki na may paggalang. Nagagalak si Innocent Zero sa pagpunta ni Mash sa laban ni Wahlberg para makaharap lamang siya at ngayon ay isasama na daw niya si Mash. Ayaw sumama ni Mash sa kanya at mapipilitan siya na gamitan si Mash ng puwersa para mapasama niya ito. Bago niya kakalabanin si Mash, binalutan ni Innocent Zero si Wahlberg ng isang dark magic at plano niyang aagawin ang spatial magic ni Wahlberg. Oops, bago natin ituloy ang recap, may ibabahagi ako sa inyong lahat. Natuklasan ko ang isang kahangahangang laro kung saan ay maaari kang kumita ng walang bayad sa paglalaro lamang habang nasa bahay kayo. Ang pangalan ng app na ito ay X-World at ito ay isang play-to-earn application. Ito ang laro to mine build tokens, magpapa-level up ka lang ng mga pets ng libre para mas mataas ang pag-mine mo ng mga tokens. At kung may nakuha kayong free gift codes, dito nyo naman i-redeem para makakuha kayo ng free build tokens. Ito rin ang mga benefits pag bumili ka ng X-Sprite, to increase build income, to increase world income, to increase your luck at more flexible. Dito nyo rin makikita ang inyong invitation code sa invite icon sa ibaba. Maliban sa pagmamine ng build tokens, madami ding ibang laro na kung saan kikita ka ng mas mataas pa na build tokens just like Sprint Run and Escape Master. Nailabas ni Mash si Wahlberg sa loob ng dark magic pero sabi ni Innocent Zero ay huli na daw, naaga na daw niya ang spatial magic power ni Wahlberg. At yun na nga, ginamit na niya ang spatial magic ni Wahlberg at hindi makapaniwala ni Wahlberg na nakuha nga niya ang kanyang spatial magic power. Ginamit ni Innocent Zero ang space sacrifice at itinira niya ito kay Wahlberg at Mash at hindi pa din makapaniwala si Wahlberg na naaga ang kanyang magic at malaki ang diferensya ng magical capacity nito. Sabi naman ni Innocent Zero, nakuha niya ang power para pamunuan ang mundo, pagmamayari na niya daw ang buong mundo. Si Mash na daw ang sunod niyang target matapos makuha niya ang spatial magic ni Wahlberg. Pero sinugod siya bigla ni Mash at di tinigilan ang mga pagsipa at pagsuntok niya kay Innocent Zero pero nakangiti lamang siya at hindi daw siya nasasaktan sa mga pag-atake niya. Dadalhin daw niya si Mash sa kanyang hideout pero biglang may kakaibang nangyayari sa katawan ni Innocent Zero at nasasaktan ito.
Sabi naman ni Wahlberg na hindi kinaya ng katawan ni Innocent Zero ang magical power na dumadaloy sa kanyang katawan. Iyan daw ang kabayaran ng pagiging sakim ng paghahanap ng kapangyarihan. Naalala naman ni Wahlberg ang mga sinabi ni Innocent Zero na gusto niya na maging perpekto ang kanyang katawang tao, hindi namamatay, maganda at makapangyarihan. Gusto daw niya na makamtan ng isang perpektong katawan na kayang humawak ng lahat ng klaseng kapangyarihan at kaya gusto niya na makuha si Mash Burndead. Sabi naman ni Innocent Zero na ang layunin lamang ni Mash sa buhay ay itaas ang estado ng kanyang pagkatao. Ang sagot naman ni Wahlberg ay may karapatang pumili si Mash sa kung anong klaseng buhay ang kanyang tatahakin. Sabi naman ni Innocent Zero na ang mga katulad ni Mash na hindi makagamit ng magic ay walang karapatang mabuhay sa mundo. Umatake si Innocent Zero gamit ang special magic ni Wahlberg at muntikan na siyang matamaan, mabuti na lang iniligtas ulit siya ni Mash. Sa hindi inaasahang pangyayari, umatras muna si Innocent Zero at kailangan niya ng panahon para sanayin ang kanyang katawan sa tamang paggamit. Bago pa siya tuluyang makaalis, pinagsama niya ang kanyang mga Kronos at ginawa niya itong higanti para tapusin ang buhay ng mga estudyante sa loob ng arena. Hinamon niya si Mash kung kaya niya bang pigilan ang higanteng halimaw na kanyang sinumon at tuluyan na siyang umalis. Si Wahlberg ay naubusan na ng magical power at hindi na niya kayang gumamit ng magic power para makalutang at bumagsak ito sa ere. Mabuti na lang at nakaabot pa si Ryo at nasalo niya ito. Tumakbo na si Mash papunta sa higanteng halimaw para pigilan ito. Tinanggal na din ang time stoppage magic na ginamit ni Innocent Zero at ang mga estudyante ay malaya nang nakagalaw muli. Nag-aalala sina Lance at mga Divine Visionaries na magpapanik ang mga estudyante dahil sa mga pangyayari. Napansin na ng mga estudyante sa loob ng arena ang higanteng halimaw na nasa labas. Sinuntok ng halimaw ang isang malaking bahagi ng pader ng arena at ang mga durog na mga semento ay papunta sa mga estudyante. Mabuti na lang at ginamit ang Grav Aioli magic ni Lance para pigilan ang mga malalaking semento at hindi ito tumama sa mga estudyante. Pinulbos naman ang mga malalaking semento ni Mac-Aaron gamit ang kanyang Sounds FA. Nagsitakbuhan na ang mga estudyante papalabas ng arena at si Dot naman ay ginamit niya ang kanyang Explom pero hindi ito umubra. Gumagamit kasi ng Magic Nullifying Barrier ang halimaw. Si Orter naman ay hinahanap ang caster ng Magic Nullification na ginagamit ng kalaban para pigilan ang kanilang mga magic. Ang mga estudyante naman ay hindi makalabas sa pintuan ng arena dahil may barrier ito. Papalapit na ang malaking halimaw sa arena pero hindi pa din makalabas ang lahat ng mga estudyante. Nakalapit na ang halimaw sa arena at ang mga tao na nasa loob ay nawalan na ng pag-asa, mamamatay na daw sila. Susuntukin na sana ng halimaw ang mga tao na nasa loob ng arena pero biglang tumigil ito at nagtataka ang mga tao kung ano ang nangyayari. Bigla na lang napatigil at napa-atras ang halimaw at nagtataka ang mga tao sa loob ng arena. Si Mash pala ang pumipigil sa halimaw, hinihila niya ang malaking kadena nito. Nakikipaghilahan si Mash sa malaking kadena ng halimaw. Nakita ng lahat ng mga estudyante na si Mash pala ang pumipigil sa halimaw at hindi sila makapaniwala sa mga pangyayari. Ang sabi ng ibang mga estudyante na walang puwang ang isang taong hindi nakakagamit ng magic sa mundong ito. Patuloy ang paghihilahan ni Mash sa halimaw at nagdurugo na ang kanyang mga kamay sa pagpigil niya sa malaking kadena. Napagtanto ng mga estudyante na hindi na mahalaga kung hindi siya nakakagamit ng magic, ang importante ay nakikipaglaban siya sa halimaw para mailigtas ang kanilang mga buhay at ang kanilang eskwelahan. Sabi pa nila na ibinibigay ni Mash ang lahat ng makakaya niya para lamang iligtas silang lahat sa kapahamakan. At hindi nagtagal, sinusuportahan na si Mash ng mga estudyante sa kanyang pakikipaglaban niya sa halimaw. At yun na nga, ibinalibag ni Mash ang higanteng halimaw at tumilapon ito sa malayo. Naghiyawan sa saya ang lahat ng mga tao sa arena dahil nagawang matalo ni Mash ang higanteng halimaw. At dito nagtapos ang pakikipaglaban ni Mash para mailigtas niya ang mga estudyante at ang mismong eskwelahan nila.